Panginoon, salamat sa Panginoon sa ating pong once again tayo po ay narito at nakapagpuri at napagsamba sa ating Panginoon through our praise and worship. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Kamusta po ang ating linggo? Mapagpala at mabanas na linggo, no? Humid, mataas po ang ating, kaya be careful po yung warning sa lahat kasi even sa amin po sa planta ay meron po kaming mga stop work pagka yung humidity ay umaabot na ng 54, yung humidity. Not the temperature itself but yung feel yung heat index. So be careful po tayo. Always hydrate yourself, uminom po kayo ng tubig. Pero wag po kayong sumobra ng uminom kasi po may namatay po sa Amerika, no? Ininom niya yung 2 litro ng 20 minuto lang. Inubos niya yung 2 litro, namatay po. Baka nalunod, di ko alam. Pero yun po yung kinamatay nung isang Amerikana po sa US. At least kahapon lang yata. So be careful din. Sobrang hydrate, baka ma-overhydrate naman tayo, no? So, praise God that tayo po ngayon ay dadako naman sa isa ring yung worship po natin is one of the hindi po siya parte or yung parang intro para sa ating words, yung ating praise and worship, yung ating pag-worship sa Panginoon, kundi kung gaano ka-importante ang ating words is yung ganun din is same as important yung ating praise and worship o yung ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So, kanina po, na-introduce na ni Sister Che yung ating pong theme for the month, which is related sa sacrifice. At nabanggit niya yung pagiging disciple ng ating Panginoon. Sabi nga, lagi nating narinig, it's not a bed of roses, but there are a lot of sacrifices that we need to do, that we have to do, para tayo ay makapag-disciple. Kung paano pa tayo din-disciple ng ating mga dati nung hindi pa tayo nakakilala, the same way din tayo ngayon dahil yun ang command ng ating Panginoon sa atin. So, for today, ang ating pong teksto ay manggagaling po sa Hebrews, chapter 13, verse 15 to 16. Doon po ikot yung ating pag-uusapan ngayon, ating pag-aaralan lahat. So, before that, tayo po'y tumayo. Let us pray. Lord, muli, salamat po, Lord, sa umagang ito, Lord. We want to thank you, Lord. We want to praise you, magnify, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Lord, at again, kami po ay nakapagpuri at nakapagsamba sa inyo, Lord. Salamat, Lord, sa mga kapatid, Lord, ng mga anak niyo, Lord, na ginamit niyo, na, Lord, truly, Lord, yung aming pong pagpuri at pagsamba sa inyo, Lord, ay wala pong, you are worthy, Lord, because you alone, Lord, deserve our glory. You alone deserve our praise, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong pong blessings, Lord. Kami po ay pinagpala ninyo sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo, Lord. Thank you for all the blessings. And Lord, we also want to ask, Lord, forgiveness, Lord. Sa lahat po, Lord, ng mga bagay na aming po nagawa na hindi po kalugod sa inyo, Lord. Mga bagay na aming naisip, Lord, na hindi po rin, Lord, na kalugod-lugod, Lord. Patawad po, Lord, and we want to thank you, Lord, for the forgiveness that you always gave to us, Lord, na inyo pong binigay sa amin, Lord. Dahil ito po, yung promise sa amin, Lord, na kami po ay hingi ng kapatawaran, Lord, you are always there for us, Lord. Salamat po, Lord. And Lord, for the words, Lord, na aming pong pag-aaralan ngayon, Lord, be with us, Lord. Hipuin niyo po ang bawat isa, Lord, ang aming pong mga puso at isipan. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran, Lord. Let your Holy Spirit be upon me, Lord, na ibahagi ko, Lord, ang inyong pong salita. Kayo po, Lord, ang manguna sa akin, Lord. Ano man, Lord, ang lumabas, Lord, ang mamumutawi sa aming mga labi, Lord, sa aming mga puso at isipan, ito po ay manggagaling lamang sa inyo, Lord. Not from me, but it is from you alone, Lord. Salamat po, Lord. And today, Lord, ngayon pa lang, Lord, we already claim, Lord, victorious ang aming pong worship service hanggang sa, Lord, natapos po ang aming pong gawain ito, Lord. Lahat lang ito, Lord, aming pong dinadalangin sa pangalan ko na si Jesus. Amen and amen. Amen.
Amen. So last week po, naalala po natin yung topic ni Pastor Will na yung sacrifice na ginagawa nung mga unang panahon nung una sa Old Testament. The sacrifice of animal, 'di ba? Yun yung ginagawa, dinadala yung mga handog nila, in this case yung tupa, dapat ito ay malinis, walang bahid ng dumi or anything. At dadalhin yan dun sa high priest, ihandog as burnt offering para sa ating Panginoon. Ito po ay ginagawa noon. Yung parang halimbawa, nakagawa tayo ng kasalanan this week or this month, ito po ay inahandog natin. Parang kino-cover lang, pero ginagawa ito paulit-ulit until Jesus Christ came, wala na po itong sacrifice of animals na ginagawa. At ito rin, yung isa rin sa naging topic ni Pastor Will, yung sacrifice na ginawa o yung willingness ni Abraham to sacrifice Isaac. Ganon ka-faithful ang si Abraham na nung tinanong sa kanya ng ating Diyos Ama na isacrifice mo, in replacement, dapat supposedly, di ba, sa goat o doon, sa lamb. Si Isaac at his willingness. But alam na po natin kung ano po yung nangyari. But ngayon po, ang pag-uusapan natin sa ating panahon ngayon, in this time, hindi na po natin ginagawa ito. Hindi na po ito nire-require sa atin ng ating Panginoon to sacrifice an animal, whatever sacrifices as a burnt offering. We are not doing it anymore. Sorry po. At malabo na yung aking iPad. Kailangan pa linawin ng iPad. So we no longer need to bring an animal to sacrifice in a temple church. But what does God want? What another sacrifice? Ano yung another sacrifice na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon? Sabi ko nga kanina, dun sa book of Hebrews, 2 verses lang po sabi rito, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise. The sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. 16, but do not forget to do good, to share, for with such sacrifices, God is well pleased. Tingnan po natin in replacement o yung kapalit ng burnt offering, because the sacrifice, yung burnt offering na ginagawa noon, yun po ay tinapos na ng ating Panginoong Hesus. In-offer niya na ang kanyang sarili. He gave Himself, He sacrificed Himself para tayo maging righteous sa ating Diyos. Through Him. Through Jesus Christ. Ito yung naman ngayon, ang ginagawa natin in our time, to continually offer the sacrifice of praise to God. Maraming ways, How do we sacrifice? Ano yung sacrifice na gagawin natin to praise God? Now, first, ito ang ating title, Sacrifice of Praise. Now, why is praising God a sacrifice? Minsan iisipin natin, ano bang sakripisyo yung ginagawa ko? Pag tayo nagpupuri sa Panginoon, pag tayo nag-worship sa Panginoon, why? Bakit nga naman? Ano ba ang sakripisyo na ginagawa? Minsan, di ba? Parang, nakakanta lang naman ako. But remember po, mga kapatid, especially, even, not even nang dito lang sa church, even sa atin, sa bahay, when we praise God, what we will sacrifice? Our time. Tama? We give our time. Sabi nga ni Sister Check kanina, di ba? Minsan yun ang kalaban, pero hindi natin kayang isakripisyo yung oras para sa Panginoon. Now, the word sacrifice, sa Greek, ang ibig sabihin ay yung Greek word, tousia. It comes from the root word, yung tuo, a verb meaning to kill or slaughter for a purpose.
Yun yung ginagawa noon, yung sacrifice, yun yung big sabihin ng sacrifice. But paano natin gagawin paano ang sacrifice sa praise, pagpuri? Do we need to kill? Kailangan ba natin pumatay sa pagpuri? Maybe. Because praise often requires that we kill. What we kill? Our pride, yung ating takot, laziness, minsan, di ba? Pag tinatamad tayo, ayaw natin magpuri sa Panginoon. Praying is enough, parang ganun lang, Or anything that threatens to diminish or interfere with our worship to of the Lord. So yun ang kailangan nating sacrifice. Yun ang ating papatayin sa sarili natin. Yung mga pride natin. Yung, minsan nga, sabi nga ni Sir Che, yung time, yung OT, yung time, tapos nilagyan pa ng O, kaya dumami na. Kinain na yung time, nag-over pa, di ba? Hindi natin kaya masacrifice. So yun na sinasabi rito na why praising God is a sacrifice. Yun sinasabi dito sa Book of Hebrew. Now, we also discover here, na kanina, nabanggit ko po kanina na the basis of all our praises. Ano yung basis ng ating sacrifice, especially itong sinasabi natin ngayon, yung praise, sacrifice of praise, is because it is because of Jesus Christ alone. Kung paano siya ay nagsakripisyo na para sa atin. Binigay niya na ang kanyang buhay. Because it is by Him, it is in Him, with Him, to Him, and for Him that we offer sacrifices to our God. Hindi po ito magiging hinder, it will never be an hindrances. If only we give focus sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan siya po ang ating pong founder, ang perfecter ng ating pong salvation. Now ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, sabi ko nga kanina, yung sacrifice of praise. Alam niyo po ba na ang praise, ang word na praise, has been mentioned dun sa ibang, especially sa NKJV book ng Bible, ay 238 times nabanggit or it appeared doon sa buong book ng but mostly, mapapansin natin kung nabasa natin yung book of Psalms, marami doon. Talagang yung psalmist, sila David, King David, King Solomon, talagang nandun ang kanila lagi pinakita kung paano sila nagpuri, how they praise our God, Now, bakit mahalaga? Why it is important? The importance of praise dito sa ating simbahan. Now, praising God in the service is important. Sabi ko nga kanina, hindi po ang singing part ay hindi po parang prelude or yung parang intro, parang appetizer, ika nga, para ma-receive ko yung appetizer bago mag-message. Hindi po ganon ang praise natin during the service. Sabi ko, praise is as important as dun sa preaching. Because when we praise, we give to God. Agree po ba tayo? We give ourselves to God, we praise Him, talagang i-surrender. Alala po natin yung kanta kanina, we surrender everything to God during pag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. And preaching, we are on the receiving part. So hindi pwedeng, ang attitude natin ay to receive lang. Para tayong, kumbaga alam niyo po, nung ako po ay bata-bata pa, binata actually. Ako po ay, hindi po ako mahilig magsabong, pero pumapasok po ako sa sabungan. Yung cockpit, at naalala ko nga si FPJ pumunta sa amin dahil, kasi yung sabungero. Ang hindi pwede yung sa sabong ay taga-sahod ka lang, yung sahod lang ng sahod. The same way, we cannot just yung para tayong sumahod lang ng sumahod sa Panginoon, hindi tayo marunong magbigay sa ating Panginoon.
Pagkasabong, hindi ka marunong magbigay, pag ikay tumawag na, no? Ano tawag doon? Yung may number sila eh. 17 raw, ano ba yun sa? 4 parang ganon. At hindi mo binigay dun sa iyong kapustahan, ay, it's a two-way traffic eh, give and take. So we give to God during our praise, and we receive from God dun sa pamamagitan ng salita niya sa preaching. Amen? That's part of our sacrifice of praise unto God. Now, praising God, sabi ko kanina, is a giving part, and preaching the word is the receiving part. But tayo po'y pinag-ingat. Baka mamaya mangyari, sabi ko nga, magkakaroon lang tayo ng attitude, ng receiving attitude. So we have to be, yung kaya ang pag-praise natin, pag-worship sa Panginoon talagang, we have to surrender to God. Mamaya po, iraran through lang natin yung ano yung mga iba't ibang ways ng pagpuri sa Panginoon, no? Ating babanggitin natin o aralin natin mamaya. Now, ito pong ating topic ay mag-evolve sa 4 na questions. Why, how, when, and what. Doon po sa teksto natin, ano. Lahat natin, everything we do, laging merong why. Di ba, yung mga maliliit na, bakit daddy? Minsan, parang pakiramdam mo na ito, lagi ng why. Di ba yung mga baby, lalo pag kayo marunong na magsalita, why daddy, why? So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon or pag-aaralan, why, the whys, the hows, the when, and the what. So, ito po ang una nating yan. So why do we praise God? Bakit tayo pupuri sa Panginoon? Bakit tayo magpupuri sa Panginoon? Sabi ko kanina, we do our sacrifice of praise because of Christ. And we praise Him. We praise God the Father because, and also Jesus Christ, because of Christ, what Christ has done. At alam po natin, who is Christ, who is our God the Father. There are tatlong persona in one. Amen? So, when we think about the reasons, yung mga reasons to praise God, marami tayo. Ano bang reasons? Di ba? Pwedeng maraming reasons, but kung ang isipin po natin, kung ating pong pag-isipan na may kung sino ang ating Panginoon, ano ang ginawa niya sa atin, what God has done to us, and what He is able to do. It's enough. Naalala ko po, yung nagtanong sa akin, mga kasama ko po, nakwento ko na rin dito na, bakit daw tayo, bakit tayo create? Ang tinanong sa akin ng M, bakit ka create sa mundong ito? Ang ginagot ko lang po sa kanya, I was created because para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. That's the only reason kung bakit tayo create ng Panginoon. But marami sa atin, yung mga hindi pa po nakakalimot, create sila. Especially, yung mga hindi naniniwala na may Diyos, na sila ay galing sa bula, galing sa kung anong saan man, putok pa sila sa kawayan, whatever. So, but tayo po, mga mananampalataya, tayo naniniwala na tayo create ng ating Panginoon. At yung iba, naniniwalang nag-evolve sila. Payag ba kayo na na-evolve tayo? From ano yun? From apes, pastor, na nag-evolve. Papogi. Tayo raw ang pinaka-poging apes. Ano? hindi po tayo naniniwala dun sa theory naman na yun. Now, dun po, kaya nga sabi ko kanina, if we think who He is and what He has done and what He is able to do, ma-feel na natin yun, yung mapupunuan na natin yung mga katanungan na yun. Kung ano man ang ating mga why do we praise God? At kung maalala po natin, previous verse nitong ating teksto, sabi nga ng Panginoon doon, sabi nung sa teksto doon is, for this world is not our permanent home because we are looking forward a home to come yet. Hindi ito yung ating permanenteng tahanan. And dun sa pupuntahan natin, pag tayo wala na rito sa mundong ito,
ang gagawin po natin ay magpuri at sumamba araw-araw. Dito, parang every Friday lang tayo, di ba? Pero pag tayo nasa Panginoon na, every day, baka oras-oras, minu-minuto. At yun lang ang gagawin natin para, kaya ngayon pa lang, practice na tayo. Amen? We praise Him because of Christ. At sabi nga dito, yung sacrifice has two meaning. An act of slaughtering an animal or person or surrendering a possession as an offering to a deity. Yun yung ginagawa nung unang panahon. And also, now, when you give up something valuable for the sake of others, something like time, interest, or something, it is also a sacrifice. Kung tayo po ay nandito pa, kung ang yung pamumuhay natin is the same sa Old Testament, yung mag-sacrifice tayo ng mga lambs. Just imagine kung anong gagawin. Si Pastor po, magaling tong magkatay eh. Kung gawain ng mga halimbawa, high priest, alam mo si Pastor, linggo-linggo tayo rito magkakatay. Babahain tayo rito ng dugo ng lamb, Yun ang kaya napakahalaga, napaka-amazing yung ginawa ng ating Panginoon. Instead of doing that yung nire-repeat natin, hindi na natin ginagawa because Jesus Christ has already done it for us. And that's why, because of what Christ has done for us, for you and me, we have been made holy through the sacrifice of the body of Christ once and for all. Wala na yun. And sabi dito, dun sa ating teksto, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. By Him. Ibig sabihin, sa ating pong Panginoong Hesukristo. Now, dahil hindi na tayo gumagawa nun, sabi ko nga kanina, hindi na natin ginagawa yung mga sacrifices na yon. Does it mean na wala na tayong sacrifices na gagawin? Hindi po. Dahil sabi nga dun sa text natin, with the help ng ating Panginoon, we will continually offer our sacrifice. Continually. Patuloy. The sacrifice of praise. Hindi lang po ito applicable every Friday. Hindi lang applicable ito sa ating worship service. But it's an everyday nating ginagawa. Of course, ito po ay reminder sa atin, mga kapatid. Reminder sa atin na yung pong pagpunta po lang dito, it's already a sacrifice. Yung pagpunta is a sacrifice. Much more, you have to come here early. Diba yung pagpunta, paglabas pa lang sa pinto, hindi pa natin tinitignan ng oras? Sakripisyo na yon. Lalo na pagka tayo'y gigising ng napakaaga. Like sa ating mga nagteno ngayon, meron silang teno kagabi. They finish at 7 o'clock. Start at 7 o'clock in the evening and finishes at 11. Makakauwi sa bahay ng 12. Matutulog ng 2 o'clock kasi nalagpasan na raw yung antok. Hindi na makuha ang antok Naiiwan pala kung saan sila nagpunta. 2:00 na matutulog. But because we have worship today, they have to wake up early. 6 o'clock. Late na nga yung 6 o'clock. But still, it was a sacrifice. 4 hours. Nagreklamo po si Ted kanina Masakit ang ulo niya at hindi raw siya 2:00 na raw siya nakatulog. Sabi ko, 2:00, nagigising pa rin ako dahil hindi ka natutulog. Paggalaw-galaw, kaya hindi rin ako nakakatulog. But, we had to offer the sacrifice because we want to come to the church early. We want to come to the church kahit na po medyo masakit ang ulo. Yun ang nakaka-please sa ating Panginoon. That's what God is well pleased. So we praise God not to gain, sabi nga dito, we are not praising God to gain forgiveness sa ginawa sa ating Panginoon, but to receive
forgiveness from our God. Amen? Now, pangalawa, 4 lang po ito. Kanina, why, who, how, and when. Yung what naman ay hindi palima pala. So who do we praise with? Sabi dun sa text. We praise Him, we praise Christ with the believers. Tayo po, sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon. Sabi rito, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Us. Tayo po yun, tinutukoy. Now, dun nung sinulat po ito ni Paul, itong Hebrews, o yung author ng Hebrews, yung us was pertaining, referring dun sa mga Jews at the time. Di ba yung sinulat? But, it also referred to us dun sa mga who were saved by the blood of Jesus. Na naniwala, tumanggap, at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That us is all of us believers. So we praise Jesus Christ, we praise God with the believers. Mahirap kaya yung meron kang kasama, no, nagpe-praise kayo na hindi naman siya, iba ang kanyang pananambahan. Si Pastor nga, nung magkwento, di ba, nung kumakain lang, sila nag-usap at sinabi niyang siya ay pastor dun sa kasama niyang M. Agad-agad, di ba, meron agad mga counter. How much more kung nagpe-praise ka na hindi siya kapwa mo believer, di ba? Napakahirap. Baka habang nagpupuri ka, ay pinatitigil ka. So, that's why it's important na tayo po, sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Ito po yung tinutukoy na, who do we praise with? With our... Now, ito yung sinasabi natin kanina, yung papaano, ano? The practical questions now. Sa pangatlo, how do we praise God? Paano ba tayo magpuri sa Panginoon? How do we worship God? We worship, nabanggit dun sa ating text kanina, we worship Him with our lips. Sabi, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. God no longer wants a sacrifice of grains, animals. He wants our sacrifice of praise to Him. That is the fruit of lips that give thanks to His name. Now, pag sinabing fruit, ibig sabihin, siya ay produce, o siya ay bunga, of course, fruit, bunga, no? Produce siya, ng halimbawa ng isang puno, outcome, sa mga, ng isang ating tinanim na punong kahoy, no? Now, as a Christian, as a believers, yung bunga na yon na tayo ay na kay Kristo na, tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, dapat meron tayong, yung bunga na nanggagawa natin, yung ginagawa natin pagpuri, pagsamba, pagpray sa Panginoon, yun ay bunga. Dahil tayo ay nanampalataya. Nagkakaroon tayo ngayon ng, bukod yung sa sinasabi nating fruits of the Holy Spirit na ginagawa natin, pero dahil ako ay, di ba, minsan pagka, nung kilala ka sa inyo, halimbawa, sa barangay nyo, na ito ay dati ito maglalasing o dati ito. Pero nabago ka ng Panginoon. Yung lumalabas ngayon sa bibig mo, na dati parang chicharon na malutong, ngayon ay hindi ka na ganoon magsalita, no, na nagmumura. Yun yung nakikita na nagkaroon ka na ng bunga. Now, dahil sabi nga, kung ano nga bunga, ay kung anong puno, siyang bunga, di ba? Kung ang puno natin ay si Kristo, siya ang ating roots, ay rooted tayo kay Christ, of course, yung bunga natin is to praise God, to magnify God, offer thanksgiving to God through sa ating, of course, we should, sabi nga rito, we praise Him with our lips. Sa pag-awit natin, shout out, di ba, sa kanta natin, we have to shout out sa ating Panginoon. Huwag tayong manahimik na parang kumakanta, di ba? Nagpipray na nga tayo sa isip natin, pati pagkanta, nasa isip pa rin natin, ano? Sabagay, pag sa isip natin tayo kumakanta, laging nasa tono yun. Hindi ka mawawala sa tono. But that's not the point na yung
yung tono eh. It's about praising. It's about offering everything sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa Luke 6, chapter 6, verse 43 to 45, no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bears good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from the thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Pag tayo po ay yung narinig na tayo ng ating, even ourselves, mararamdaman natin, marinig natin sarili na, hindi na tayo ganun dati. Si Brad Tony nga nung una ko pong nakilala si dito, sabi, nagkakwento nga kami kanina, parang kanyan chicharong bulaklak din si Brad Tony noon But of course, alam nyo kung babaguhin ka ng Panginoon, minsan pagka yung bago kang Kristiyano, hindi mo pa maalis yun Nandun pa yung parang naging, kung mo na natawag doon? Habit mo na Naging, yun na yung lingwahe mo But unti-unti kang babaguhin ng Panginoon. Lala ko itong kapatid ni Sister Mai, si Bon. Yung mabilis din mabilis. But mapapansin mo ngayon, napapansin ko na unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Dahil yun na yung bunga. Kung ang puno kasi natin si Kristo Pag si Kristo ang ating puno, of course, marirecognize na yung bunga is from Christ. Di ba? Wala pong mangga na namumunga ng santol. Meron silang tinatawag na crossbreed, pero yun po ay genetics ba ang modification nilang ginagawa doon? Nagmo-modify tayo. And also, of course, hindi lang po dapat with the lips. We have to praise God with our lips from the heart. Kasi sabi nga kanina, kung anong nilalaman ng puso, yun po ang ilalabas ng ating bibig. Kung masama ang nilalaman ng puso, hindi natin namamalayan, inilalabas din ng atin ng bibig. Amen? Sabi rito, ito, yung ways. Banggit na, 7 lang ito, mabilis lang, we'll go through it. Bilisan lang po natin. Na, there are 7. Ito po ay sa Hebrew words, that translate to praise. Sabi dito, 1 is Hallel. And Hebrew word, to rave, boast, or to celebrate. Sabi dito sa Psalms, I will give you thanks. In the great congregation, I will praise you among the mighty people. Every time when you, mabasa po natin sa Psalms, yung book of Psalms ng praise, maalala natin ano ba yung ginawa ng ating mga ninuno sa Old Testament. Si David po, ito po nung sinulat, si David promises to thank the Lord publicly, delivering him from his enemies. Diba nung nilusob sila ay tinulungan ng ating Panginoon. Siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon publicly, through sa congregation. Of course, minsan tayo pag nagpuri at nagpraise sa Panginoon, we can do it also. The first act natin is to praise Him tayo, yung parang alone, sikreto. But, if we have a chance, yung parang, at yung instant ba hindi mo namamalayan na we want to praise God pero you're in public, go ahead. Sabi dito sa word ng Hebrew, Hallel, celebrate, praise God publicly. But sometimes, we are so afraid or we are so ashamed. Sometimes yung ego natin, ayaw nating malaman na tayo Kristiyano, ayaw nating malaman na tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, ayaw nating malaman o ayaw nating ma-identify. Kasi may maraming mga nangungutya, lagi sabi nga ni Brad Tony kanina, dati si Brad Ray, pag nakikita niya noon, lagi niyang kinukutya. Pero tumigil ba si Brad Ray? No. Hindi siya tumigil. At lagi niyang
ipinapakita pa rin ni Brother Ray, sabi nga Brother Tony kina, hindi pa rin nagbago ang aura ni Brother Ray. Ganun pa rin siya makitungo kay Brother Tony dahil yun ang bunga niya eh. Dahil nasa Panginoon na siya. He is rooted to Christ. We should not be ashamed. Sabi nga sa salita ng Panginoon, if you are ashamed of my word and me, pagdating ng panahon na darating ang Panginoon, ikakahiya po tayo. Amen? Pag tayo po, kasi mas marami sa atin, mas gusto natin, tayo po ay pinupuri. Mas, di ba, yung sa Word of God, na we love the praise of men than the praise of God. Kaya tayo po ay pinag-iingat ng ating Panginoon. Pangalawa, yada. Yada. Ito po Hebrew word. To acknowledge in public, confess, worship with extended hands. Huwag po tayong mahiya, no? To praise God, to lift our hands, pagpuri sa Panginoon. Dati po, sino ba yung nagkwento? Si Brad Francis. Talagang ganun. Nung una, nakatayo lang daw si Brad Francis ng ganun eh. Talagang kasi hindi pa siya siguro, hindi pa niya masyadong naintindihan ano pa talagang pagpuri. Mga sumunod, may indak-indak na yung kaliwa niyang paa. Gumaganon na. Sumunod, yung dalawa na. Gumaganon na. But now, tingnan natin, ang laki ng ibinago ng Panginoon about sa atin. Because, hindi tayo nadadala mismo sa tono o sa kanta, but because we want to surrender to God. Lahat, Lord, sa inyo po amin. Lahat ng papuri, Lord, para po sa inyo ito. Because you are worthy to be praised. Sabi, I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Ang third is baharak. Ayan, parang nyo, baharak. To bless by kneeling or bowing. The meaning is to bless by kneeling or bowing. It's like to submit in reverence to that person. Yung literal meaning. That was the word means. But, ito po ay an act of surrendering to God. It's like saying to God, I belong to you, Lord. I come before you and I am yours. We claim na tayo po ay pag-ari ng Panginoon. Hindi po ako pag-ari ng aking asawa. Hindi ko po pag-ari ng aking asawa. But we belong to our God. It is an act of surrendering. Pangapat, samar. Making music to God with strings. Samar, ito pong pitong ito is Hebrew, ay ang translation niya is still praise. Iba-iba nga lang yung ginagawa doon sa mga word na yun, but still praise God. How do we praise God? By making music to God. God likes when we make music for Him. Now, sa atin pong mga musicians, sa atin pong mga sa praise and worship team, reminder sa atin na it's not just about playing for the sake, but it is part of praising. Kaya, di ba, naalala nyo, mayroon kaya yatang seminar 2 weeks ago or last week? Last week. Si Brad Manny yata, narinig ko nagsabi na when we, even sa ating practice, pag tayo nandito at kumakanta tayo para sa Panginoon, treat it as we should treat that as we are praising God. Lagi, We are not just singing, we are not just practicing. We sing this song for the Lord, para sa ating Panginoon. Hindi po para sa mga brethren. Kasi during the worship, we sing all together for the Lord. It's not just you, nandito sa harap, kakanta para sa congregation, but we, all of us, we're praising and worshiping to our Lord through sa mga songs. It is good to praise, samar, yung word of praise, the Lord, and make music to your name, O Most High. At yung panglima, shabak. Yung kanina ay, ano yung isa kanina? Baharak. Ito naman ay shahbak. To address in a loud tone or shout. Shout out sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Express
Ibigay natin, sa ating Panginoon. Pag tayo po ay nagpuri sa ating Panginoon, especially dito sa ganitong setting, sa congregation, huwag po nating isipin yung ating katabi. Isipin natin ang kasama natin ay ang ating Panginoon lang. Close your eyes and give it to the Lord. Gawin mo anong gusto mong gawin. Magtaas ka ng kamay sa ating Panginoon. Huwag mong tignan yung katabi mo kung nagtaas ba o hindi. Parang sisilip tayo ng ganon. Leave everything to the Lord. Parang yung ginawa. Pero, alam niyo po, may nangyari nga, di ba, nung si David, nung siya ay nagpuri at sumasayaw siya. Nakakala, nung sabi nung kasama niya na, siya ay nasisiraan ng bait. Dahil hindi nga nila naging practice. Ibig sabihin, konserbatibo sila eh. But, in praising God, wala pong pinipiling gestures ang Panginoon. As long as, kung ano man ang ibigay mo, of course, diba, may mga tao na katulad ni, yung pakita ko rati dito, si Nick Vujicic ba yun? Walang limbs yun eh. So, hindi natin pwedeng sabihin na itaas, wala naman siya. But, meron siyang ways how to praise the Lord. God likes people. God likes sa atin, to shout for Him. Diba? Kung kaya natin gawin, naalala ko, nung kami po ay nanood ng libreng ticket dyan sa World Cup, talaga yung tao, sigaw ng sigaw. Diba? Dahil nakikita nila yung idol nila. Yung, ano ba yung pinanood natin? Portugal against, hindi Portugal, France against Morocco. So, lahat, maraming Moroccans na mga fans, kumpara dun sa... Pero talagang yung sigaw nila, kung ganun, kaya nating sumigaw, para dun sa mga iniidolo nating mga tao, why can't we shout out sa ating Panginoon? Bakit natin pinipigilan? Sa concert, naalala ko, may nakita kong video, yung concert ni Michael Jackson yata. Halos himatay na eh. Makita pa lang dumaan si Michael Jackson, hinimatay. Nag-collapse. Ba't hindi? Hindi naman siya kilala ni Michael Jackson. Yung si Mbappe, hindi naman siya kilala nung Mbappe, hindi niya kilala yung sumisigaw sa kanya. Pero sumisigaw. Tayo, kilala tayo ng Panginoon. Ba't hindi natin kayang isigaw sa Panginoon ang ating papuri sa Kanya? Kung meron mang nakakilala sa atin ng lubusan, it is God. Sabi nga, konti lang. Kahit nung anuman, yung dami ng buhok, kahit konti ito, kilala ko ng Panginoon. Diba? Ultimo, bilang ng buhok natin ay alam ng Panginoon. Then we cannot shout. Para nakakaya sa Panginoon, no? When we say, I was created to worship Him, but I cannot shout out sa ating Panginoon dahil nahiya ako. Pero pag nakakita si BTS, si Jungkook, nakikita sa laptop pa lang. Hey! Nakita ko po yung aking dalaga eh. May tumatawa. Yung pala, gagamitin ko yung laptop kagabi. Sabi ko, anong kanto? Background. Naku, puro Koreano nandun sa background. Hindi ko mahanap yung mouse kasi puti. That's my The point is, if we can do it dun sa mga artists, celebrities, we should do it more sa ating Panginoon. Amen? Sabi nito, because your love is better than life, my lips will glorify you, I will praise you. Sabak, as long as I live, in your name, I will lift my hands. Patuloy po natin taas ang ating kamay sa ating Panginoon. Toda. To lift hands in adoration. Kanina po, yung lift hands na, yung yada, is to confess sa ating Panginoon. Ito po ay to lift hands in adoration because we adore God, we worship you. Yun po ang sinasabi rito sa in toda. It is biblical to raise our hands
meron lang pinagkaiba doon kanina doon sa isang yada at itong, no, giving Him the gratitude of our heart with hands lifted up. Sabi dito sa Psalms 50:23, He who offers praise glorifies me, and to him that orders his conversation aright will I show the salvation of God. Yung pong pang last pito, ito po yung ways, ways pa lang tayo. Tehila. Parang tunog alak, Tequila. Pero ang ibig pong sabihin nito, exuberant, yung with excitement. Yung lagi kang, pag nagpupuri, ay talagang excited ka to shout out for the Lord, to give Him glory, boasting, iboboast mo yung ating Panginoon. Sabi rito sa Psalms, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Po, marami tayong, you can see all the different meaning, yung anong pinapakita, but ang bottom line nito is God wants us to praise Him. And anyways, kung kaya mong gawin yung pitong yan, do it. As long as we praise our God alone. At yung continuation po, how do we praise God? We praise Him with our lives. Diba? We praise Him with our lips and the fruits of yung lips natin. But do not forget to do good and share. Hindi po enough ang lip service. Nagpe-praise ka sa pamamagitan ng salita, but hindi nakikita sa ating gawa, then God will also be pleased. Lip service is not enough. We have to offer a life service. Pakita natin po sa ating pamumuhay, by doing these things, we are praising God. Hindi ko ginagawa ang mabuti dahil para ako i-praise ng tao. Dahil sadya ako mabait. I'm doing this because this is a bunga na si Kristo ay nasa akin na kaya ginagawa itong kabutihan na ito sa kapwa. We're not just praising Him in words but also in deeds. Doing good and sharing. Praise of God in the word and deeds are inseparable. Hindi po pwedeng paghiwalayin eh. Pag pinaghiwalay mo, parang pinipilter mo lang kung anong gusto mong gawin. Then, papasok na po yung, parang kung sa verse o sa word ng Panginoon, we are cherry picking. Pinipili ko lang yung salita ng Panginoon na mag-fit sa akin. Where in fact, we should fit into the word, not the word to fit us. Amen? Parang kanyan pag sinabi mong, mahal ko ang asawa ko, pero wala naman nakikitang actions, then, kulang, hindi siya pagmamahal. Kasi when you love somebody, when you love your wife, for example, or your husband, you have to show it. You have to act on it. Hindi pwedeng sabihin lang natin, words. Amen? Jesus not just talk, but also walk the talk. Because He loves and shows His love. Sabi dito, sa 1 John 3:18, little children, let us stop just saying we love people. Let us really love them and show it by our action. Amen? When do we praise? Kailan daw tayo nagpupuri sa Panginoon? We praise Him continually. Therefore, yung papansin niyo po yung ating verse ay naikot lang dun sa chapter 13 ng Hebrews. Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God. Continually. Walang humpay, walang tigil, hindi kasi pwedeng pumuri lang tayo sa Panginoon pagka meron tayong natanggap. Pagka meron tayong pagmasagana ang buhay natin, yung we feel
everything is okay in life, we praise God. Paano na lang pagka pinagdaanan natin, nawalan tayo ng mahal sa buhay, nawalan tayo ng trabaho, naghihirap ka, mayroong kang karamdaman, titigil ba tayo sa pagpuri ng Panginoon? Maaring ganun ang magiging unang reactions natin, or maaring ganun ang actions natin, dahil pakiramdam natin, inabandon na tayo ng Panginoon. Remember, God will never leave us nor forsake us. Ano man ang mga pinagdadaan natin, ang Panginoon ay nandiyan lagi para sa atin. Sabi nga dito sa Thessalonians, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Now, tingnan po natin naalala ba natin si Paul at si Silas? Nung sila po ay nakakulong, anong ginawa nila? They praise God. Nag-worship sa Panginoon. Kumanta sila sa loob ng kulungan. At narinig pa nga ng mga prison guards, di ba? Ano nangyari? Napigtas. Ano yung Batangas, Naputol. Natanggal yung kanilang chain. Yung pinto ay bumuwal. At sila po ay nakalabas sa kulungan. Hindi sila tumigil kahit sila nakakulong. Ano ba ang ginawa nila? Sila ay, ang actions o yung ginawa nila, kaya sila kinulong because of preaching the word. Dahil sa ating Panginoon, ginawa nila. Ngayon, kung ako nang ginawa ko na Lord ng para pinapagawa niyo sa akin, ito ang nangyari sa akin, kinulong pa ako. But they didn't thought about that. Ang ginawa lang nila, they continually praise God. Patuloy sila sa kanilang pagpuri sa ating Panginoon. Si David, di ba alam natin ang kwento ni David? He was doing things para sa ating Panginoon. Ang ginawa? Pinahunting siya ni Saul. Naging wanted siya. Siya ba tumigil sa pagpuri sa Panginoon? Hindi. Patuloy ang kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Praising God in hard times. Parang mabigat pag inisip natin kung sa atin lang when we sa ating kakayanan ng pag-iisip natin. Parang napakahirap. But God is always teaching us. Remember, sabi nga, God is unchangeable, unshakable. Hindi siya nagbabago, hindi siya natitinag. Kahit sa ating mga changeable situations, sa ating pamumuhay ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan para sa atin. And He said, He will never leave us nor forsake us. And what is the result of praising God? We please Him through our sacrifice of praise. Yun yung result. Yung last questions na what? That is the result when we praise God. He will be pleased sa ating praise, a sacrifice of praise. In conclusion, sabi rito sa Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you, sabi ni Paul. You therefore, brothers, and by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ano ibig sabihin nito? Simple, napakasimpleng halimbawa. Yun nga lang, pagpunta natin dito, we offer our living body as a sacrifice. A living sacrifice ng ating pong katawan. Not to offer, yung binanggit nga ni Sir kanya, hindi natin ginagawa yun. Your time, yung effort, para sa Panginoon, God will always be pleased sa ating mga sacrifices na ginagawa. Animal sacrifices under the Old Covenant or sacrificial system had to be set apart from the herd for that purpose, and the chosen with care to make sure they were acceptable. Unmarked yung mga unang ginagawa, no? But sa living sacrifice,
God already set us apart for His purpose and declared us acceptable because He see us in our position in Christ. In other words, hindi na natin kailangan maghintay to be a better people before we offer our bodies and lives to God. Meron tayong maririnig. Saka na ako sisimba, pastor, saka na ako magpapabaptize, saka na ako attend ng Bible study. Pag mabait na ako, pag nabago na ako, no, hindi po yun ang requirement ng Panginoon. We accept Christ, yung totoong pagtanggap natin sa ating Panginoon, na siya ang ating Diyos, siya ang ating tagapagligtas, at siya ang ating Lord. And unti-unti niya tayong babaguhin. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. At saka tayo lalapit sa Panginoon. God already offered to us everything. Ang kailangan natin is to accept what God is offering to us. This life of worship then is an appropriate response to the mercy of God, to the mercy God has already given to us. And what kind of sacrifice of praise we bring to God every Friday. Ito na yung summary lang ng ating pinag-usapan kanina. We praise Him together as a believer. We praise God through Christ. We praise Him through our lips. And we can continually praise Him so that God is well pleased. Amen? Can we call our worship team? At kantahin po natin yung papuri para sa Kanya lamang. Song, the worship, ating offer. Let's lift our hands. Let's give for God alone yung ating pong papuri ito. For you alone. For you alone. Praise, praise, praise. Amen.
Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, Lord. Thank you, Lord, sa salita, Lord, na inyo pong ipinagkalob sa amin. Salamat, Lord, na, Lord, ito po ay tumimo, Lord, sa aming mga puso, Lord. We know, Lord, na marami pa kaming dapat gawin, Lord. Marami pa kaming pagkukulang sa inyo, Lord. But, Lord, we live to you, Lord. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na kami, Lord, ay magkaroon ng puso, Lord, the heart of worship, Lord, na patuloy, Lord, na kayo lamang, Lord, ang aming pupurihin, na hindi po namin, Lord, ikiyahiya, Lord, ang aming pagpuri sa inyo, that we will lift our hands to you, Lord, because you deserve, Lord, all the glory, you deserve all the worship, because you are worthy to be praised, Lord. Salamat po, Lord, at Lord, sa oras ding ito, Lord, amin pong tinataas sa inyo, Lord, anuman ang aming mga concerns, Lord, may mga problema kami sa buhay, Lord, may mga pinagdadaanan kami, Lord, amin pong itinataas sa inyo, Lord, lahat ng ito, Lord, because you are a perfect God. Kayo po, Lord, ay Panginoon na walang imposible sa inyo, Lord. Nothing is impossible, Lord. Everything, Lord, na nangyayari sa buhay namin, Lord, ay mayroon pong dahilan, Lord. And show us this, Lord. Makilala kayo, Lord, that who are you, Lord? What can you do for us, Lord, and what you're able to do in the future, Lord, is enough for us, Lord, to praise you, to worship you, and to magnify you. Salamat po, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen and amen.